Sa ilalim ng nakakapasong sikat ng araw sa syudad ng Lucena, isang dalaga na nagngangalang Isabela ang naglalakad patungo sa opisina ng Land Transportation Office. Malinaw ang kanyang pakay, ang kumuha ng lisensya sa pagmamaneho ng motorsiklo, alinsunod sa tamang proseso. Suot ang isang simpleng blusa at maong, at may di natitinag na determinasyon sa kabila ng maalinsangang panahon, pumasok si Isabela sa gusali ng DIFI. Umaasang matatapos niya ang lahat ng mabilis, maayos, at naaayon sa batas. Hindi niya inasahan na ang araw na iyon ay magiging simula ng isang pagsubok, hindi lamang sa kanyang kakayahang magmaneho, kundi pati na rin sa kanyang katatagan ng loob at tapang na harapin ang isang bulok na sistema. Pagpasok niya sa silid kung saan isinasagawa ang pag-aasikaso ng mga lisensya, agad na sumalubong sa kanya ang tipikal na eksena sa isang tanggapan ng gobyerno, ang dami ng tao. Nakita niya ang mga kapwa-aplikante na naghihintay ng kanilang pagkakataon, bit-bit ang kani-kanilang mga dokumento. May halong pag-asa at pagkabagot ang mababakas sa kanilang mga mukha. Mahinahon siyang kumuha ng priority number at naupo sa isa sa mga bakanting upuang plastic, matyagang naghihintay na tawagin ang kanyang numero. Numero 27, isang tinig mula sa likod ng salaming bintana ng counter ang umalingaungaw. Tumayo si Isabela mula sa kanyang kinaupuan at lumapit sa counter. Umiti siya ng magalang sa kawaning nasa loob, isang babaeng nasa katanghalian ang edad na tila pagod na sa maghapong trabaho. Magandang hapon po. Mag-a-apply po ako para sa bagong non-professional driver's license para sa motorsiklo. Ang kawani, nang hindi man lang umingiti ay sumagot. Punan mo muna yung application form sa mesa sa gilid. Kumpletuhin mo pagkatapos bumalik ka rito. Sige po, salamat, magalang na tugon ni Isabela. Naglakad siya patungo sa isang mahabang mesa kung saan may ilang tao na ring abala sa pagsusulat. Umupo si Isabela sa isang bakanting silya, binuksan ang kanyang bag, at sinimulang punan ang bawat patlang sa formularyo ng maingat. Buong pangalan, lugar at petsa ng kapanganakan, tirahan, trabaho, at kasaysayang medikal. Isinulat niya ang lahat ng malinaw at wasto. Ilang minuto ang lumipas at natapos na niyang sagutan ang lahat. Muling bumalik si Isabela sa counter at iniabot ang formularyo. Kumpleto na, tanong ng kawani habang sinusuri ang papel. Opo, lahat po yan ay ayon sa aking mga personal na detalye, sagot ni Isabela. Tatawagin ka na lang para sa written examination. Maghintay ka sa waiting area. Sige po. Salamat, wika ni Isabela. Muli siyang bumalik sa waiting area, sa hanay ng mga upuang plastik na halos puno na. Ang init ng araw sa labas ay ramdam pa rin sa loob ng gusali na nagpapainit at nagpapaalinsangan sa hangin. Sa kabila nito, nanatiling kalmado si Isabela. Hindi niya inasahan na ang susunod na hakbang ang magiging tunay na pagsubok, isang pagsubok hindi lamang tungkol sa mga batas trapiko, kundi tungkol din sa integridad at katarungan. Hindi nagtagal matapos bumalik si Isabela sa waiting area, isang malakas at magaspang na boses ng isang lalaki ang bumasag sa katahimikan. Numero 27. Dalian mo rito. Napalingon si Isabela at nakita ang isang pulis na nakatayo malapit sa pinto ng silid-aralan para sa written exam. Matangkad at malaki ang kanyang pangangatawan, ang kanyang mukha ay walang bahid ng anumang kabaitan, at ang kanyang mga mata ay matalim, na tila hinuhusgahan at minamaliit ang sinumang nasa harap niya. Ako po, sagot ni Isabela habang tumatayo at lumalapit. Tiningnan siya ng lalaki mula ulo hanggang paa. Pangalan mo, Isabela Reyes? Opo, ako nga po, magalang niyang sagot. Walang anumang pag-aalinlangan, agad na sinabi ng pulis, sumunod ka sa akin. Magsisimula na ang eksam mo ngayon. Hindi niya binanggit ang kanyang pangalan, ngunit sa name plate na nakatahi sa kanyang uniforme, nakasulat ang T. Vargas, SAE. Nakarating sila sa isang maliit na silid na may ilang mesa at upuang plastik, ang lugar kung saan isinasagawa ang pagsusulit. Sa ibabaw ng isang mesa ay may nakahandang test paper at lapis. Umupo ka, mariing utos ni Vargas. Umupo si Isabela ng walang kibo, bagamat nagsisimula na siyang makaramdam ng pagkailang sa kilos ni Vargas. May V ka, tanong nito habang may isinusulat sa isang logbook. Inilabas ni Isabela ang kanyang umidye mula sa bag at ibinigay ito kay Vargas. Matapos itong tingnan ng mabilisan, ipinatong ni Vargas ang I sa mesa.
Limitado lang ang oras mo, kaya huwag kang mag-aksaya ng panahon. Kapag bumagsak ka, balik ka na lang sa susunod na linggo. Naiintindihan mo? Tinitigan ni Isabela si Vargas saglit, pagkatapos ay kalmadong sumagot. Gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya. Bahagyang umismid si Vargas. Tingnan natin. Walang anumang karagdagang salita, iniabot niya ang test paper at lapis. Kalmadong tinanggap ito ni Isabela at sinimulang basahin ang bawat tanong ng may buong focus. Kahit na hindi maganda ang pakikitungo sa kanya, pinanatili ni Isabela ang kanyang konsentrasyon. Hindi niya namamalayan na ang pagsusulit sa araw na iyon ay hindi lamang tungkol sa mga alituntunin sa kalsada, kundi tungkol din sa katatagan ng loob na harapin ang isang opisyal na nagpapabaya sa kanyang tungkulin. Lumipas ang ilang minuto sa katahimikan. Tanging ang tunog ng lapis na kumikiskis sa papel at ang ugong ng electric fan ang maririnig sa maliit na silid pagsusulit. Kalmado at buong konsentrasyon na sinagutan ni Isabela ang bawat tanong. Paminsan-minsan ay tinititigan niya ang mga tanong na medyo mapanlin lang, ngunit wala ni isa man sa mga ito ang nakapagpatinag sa kanya. Tapos ka na, malamig na tanong ni Vargas nang makita niyang ibinaba ni Isabela ang kanyang lapis. Opo, tapos na po, magalang na sagot ni Isabela. Lumapit si Vargas, kinuha ang answer sheet mula kay Isabela, at mabilis itong sinuri. Nanliit ang kanyang mga mata, na tila umaasang makakahanap ng maraming mali. Ngunit, unti-unting nagbago ang kanyang ekspresyon nang ang resulta ay malayo sa kanyang inaasahan. Pumasa ka, pabulong niyang sabi, na mas para sa kanyang sarili. Bahagyang umiti si Isabela. Salamat po. Tumayo si Vargas nang hindi man lang ginalingan ng ngiti. Sumunod ka. Practical exam, ngayon din. Kinuha ni Isabela ang kanyang bag at sumunod sa kanya palabas ng silid. Naglakad sila patungo sa likod bahay ng gusali, kung saan inihanda ang driving course para sa practical exam. Doon, ilang motorsiklo na pang-eksaminasyon ang maayos na nakaparada, handang gamitin ng mga aplikante. Gamitin mo yung motor na iyon, utos ni Vargas, na itinuturo ang isang asul na underbone na motorsiklo. Tumango si Isabela at inayos ang pagkakalagay ng helmet na ibinigay sa kanya. Sumakay siya sa motor, sinigurong komportable ang kanyang posisyon at pinaandar ang makina. Magsimula ka sa point A, sundan mo ang broken lines, pumasok sa zigzag course, pagkatapos gawin mo ang slalom sa mga cone, at tapusin mo sa reverse parking, walang emosyon na paliwanag ni Vargas. Tumango muli si Isabela, huminga ng malalim at sinimulang paandarin ang motor. Mula sa gilid ng driving course, pinanood siya ni Vargas ng may pag-aalinlangan. Nakatayo siya na nakapamiwang, na tila naghihintay na magkamali ng malaki si Isabela. Ngunit lumipas ang mga segundo at nanatiling matatag si Isabela. Dinaanan niya ang tuwid na linya ng may tumpak na kontrol. Malumanay niyang iniliko ang motor sa zigzag. Nilagpasan niya ang mga cone sa slalom nang hindi nasasagi kahit isa, at sa huli, perpekto niyang natapos ang reverse parking. Pinatay ang makina, tinanggal ang helmet. Bumaba si Isabela ng may kumpiyansa. Si Vargas ay nakatayo pa rin sa parehong lugar. Ang mukha niya ngayon ay medyo madilim. Kumusta po? Lulus po ba ako? Tanong ni Isabela sa isang kalmadong tono, sinusubukang makakuha ng positibong tugon. Ngunit sa halip, malamig na sinabi ni Vargas, nagkataon lang na nakaya mo. Maraming magaling sa linyang iyan, pero sa totoong kalsada, palpak. Tinitigan siya ni Isabela ng may mahinahong tingin. Kung ganoon po, handa akong kumuha ulit ng pagsusulit anumang oras. Isinenyas lang ni Vargas na bumalik na si Isabela sa loob. Ngunit sa kanyang kalooban, nagsimula ng masaktan ang ego ng lalaki. Hindi niya matanggap na ang isang babaeng itinuring niyang ordinaryo ay nagpakita ng isang kahusayang mahirap niyang itanggi. At sa kanyang isipan, nagsimula ng mabuo ang isang masamang balak. Gagawin niyang isang pagsubok na hindi malilimutan ni Isabela ang susunod na eksaminasyon. Bumalik si Isabela sa loob ng gusali, sinusundan ang mga hakbang ni Vargas na tila lalong naging mainitin ang ulo mula pa kanina sa practical exam. Madilim ang kanyang mukha, malamig ang kanyang pakikitungo, at ang kanyang mga mata ay tila may binabalak na hindi maganda. Pagdating sa waiting area, huminto si Vargas at tinitigan si Isabela ng walang ngiti. Bukas,
Ulitin mo ang exam, sabi niya nang walang kabuhay-buhay. Kumunot ang noo ni Isabela. Ulitin po ang exam. Pero pumasa na po ako sa driving course kanina. Umismid si Vargas. Ordinaryong linya lang yun. Kailangan mong patunayan ulit sa special course. Tinitigan siya ni Isabela nang may pagdududa. Special course. Hindi po ba para lang yun sa mga advanced level na exam o sa mga nag-a-apply maging pulis? Yun ang desisyon ko, pabalang nasagot ni Vargas. Kung gusto mong magkalisensya, sumunod ka sa patakaran ko. Nagsimulang makaramdam si Isabela na may mali. Ipinag-cross niya ang kanyang mga braso. Ang alam ko po, isang beses lang ginagawa ang practical exam. Kung kailangan talagang ulitin, dapat may opisyal na proseso na sinusunod, hindi basta-basta na lang. Nanliit ang mga mata ni Vargas. Ako ang opisyal dito. Ako ang magpapasya kung anong driving course ang gagamitin. Huminga ng malalim si Isabela, sinusubukang manatiling kalmado. Kung ganoon, maaari ko po bang makita muna ang linyang gagamitin para makapaghanda ako ng maayos? Ngumisi si Vargas. Bukas mo na lang tingnan. Maghanda ka na lang. Huwag kang mayabang. Pagkatapos ay tumalikod ito at naglakad palayo, iniwan si Isabela na nakatayo pa rin na puno ng mga tanong sa isipan. Sa kanyang isip, lalong lumakas ang hinala na si Vargas ay sadyang gumagawa ng balakid, isang espesyal na linya na idinisenyo para siya ay bumagsak. Ilang sandali pa, isang batang opisyal ang lumapit kay Isabela na may pag-aalala sa mukha. Paumanhin po, Ma'am Isabela. Pero yung driving course na inihanda ni Sir Vargas, medyo mahirap po talaga. Maraming aplikante ang nahihirapan doon, pabulong niyang sabi. Lumingon si Isabela at tiningnan ang batang pulis. Bakit walang kontrol sa pagpapasya ng gagamiting driving course? Hindi ba't dapat may sinusunod na standard yan? Umiling ang opisyal. Dito po, minsan nagiging maluwag ang patakaran kapag may kapangyarihan ang isang opisyal. Napabuntong hininga si Isabela. Nagsimula na siyang makaramdam ng pagod, ngunit lalong tumibay ang kanyang determinasyon. Hindi siya aatras. Ano man ang mangyari bukas, haharapin niya ito ng may taas noo. At kung gusto ni Vargas na maglaro ng marumi, handa niyang patunayan na hindi siya isang taong maaaring maliitin. Kinabukasan, ang panahon ay kasing init ng nakaraang araw. Maliwanag ang langit at walang ulap, ngunit ang puso ni Isabela ay puno ng tensyon. Dumating siya sa deki ng mas maaga, handang harapin ang muling practical exam na gagawin daw sa isang e-special course. Suot ang helmet at official vest para sa exam, pumasok siya sa likod bahay kung saan gaganapin ang pagsusulit. Nakatayo na roon si Vargas na may blankong ekspresyon at malamig na kilos, tulad ng dati. Sa likuran niya, isang driving course na malayong-malayo sa nakaraang araw. Ang mga linya ay mas makitid, ang mga balakid ay mas magkakalapit, at ang daan ay sadyang ginawang hindi pantay. Tila idinisenyo upang tiyakin na babagsak ang sinumang susubok. Lumapit si Isabela, tinitigan ang linya na may kunot sa noo. Ito po ba ang driving course? Maikling sagot ni Vargas. Bakit iba sa kahapon? Hindi ito ang standard na linya, protesta ni Isabela. Ito ay evaluation course. Mas mahigpit ako para masukat talaga ang kakayahan mo sa pagmamaneho, mayabang na sabi ni Vargas. Tinitigan siya ni Isabela ng matalim. Sinadya mong baguhin ang linyang ito para bumagsak ako. Ngumisi si Vargas. Kung talagang magaling ka, makakaya mo iyan. O baka naman sinuwerte ka lang kahapon. Huminga ng malalim si Isabela at sinimulang ihanda ang sarili. Inayos niya ang kanyang helmet, sumakay sa motor, at pinaandar ang makina. Ang mga bulungan mula sa ilang mga opisyal na nanonood ay nagdagdag sa tensyon ng paligid. Ngunit, hindi nagtagal, nang magsimulang umandar ang motor, naging malinaw ang lahat. Talagang mahirap ang linya. Ang mga putol-putol na linya ay ginawa sa paraang halos hindi na makita. Ang mga balakid ay inilagay ng sobrang lapit sa isa't isa, at ang ibabaw ng daan ay hindi pantay na nagiging sanhi ng madaling pagdulas ng gulong. Kalahati pa lang ng biyahe, nagsimulang gumiwang ang motor ni Isabela. Buong giting niyang sinubukang ayusin ang kanyang balanse.
Ngunit sa huli, natisod ang motor sa isang maliit na bato at sumagi ang isa sa mga gulong nito sa isang cone. Napilitang bumaba si Isabela. Nanatiling kalmado ang kanyang mukha, ngunit sa kanyang kalooban, nagsimula ng umusbong ang galit. Lumapit siya kay Vargas na nakatayo ng nakapamiwang at may kasiyahan sa mukha. Sinadya niyong gawing mahirap ang linya, akusa ni Isabela. Ang resulta, malinaw. Hindi mo kaya, malamig na sagot ni Vargas. Nakaya ko kahapon. At alam mo yan, inis na sabi ni Isabela. Dahil madali ang linya. Ngayon, kailangan mong sumunod sa bagong patakaran. Kung gusto mo ng lisensya, dapat kaya mo ang lahat ng kondisyon. Lumapit si Isabela at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Sa tingin mo hindi ko nahahalata na nandadaya ka? Tinitigan siya ni Vargas ng diretsyo at malakas na sinabi, kung gusto mong mapadali ang lahat at makuha agad ang lisensya, imbes na magpahirap ka ng ganito, magbigay ka na lang ng administration fee para maging maayos ang lahat. Natigilan si Isabela. Administration fee. Magkano naman yan? 5,000 piso, sagot ni Vargas nang walang pag-aalinlangan. Umatras si Isabela, ang mukha niya ay puno ng pagtanggi. Ang opisyal na bayad sa lisensya ay wala pang 1,000. Malinaw na pangingikil yan. Umismid si Vargas. O sige, kung ayaw mo, bumalik ka na lang sa susunod na linggo. Maghanda ka ulit. Pero hindi pa rin sigurado kung makakapasa ka. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi umatras si Isabela. Lumapit siya na may malamig na tingin at mababang boses ngunit mariin. Huwag mong isipin na magagawa mo ang gusto mo at mangikil dito. Hindi ako mananahimik. Bahagyang tumawa si Vargas. Sino ka ba? Kanino ka magsusumbong? Sumagot si Isabela ng may malamig na boses. Tatawagan ko ang isang tao at pakikinggan mong mabuti ang aming pag-uusap. Nagtaka si Vargas. Ngunit sinimulan ng pinduti ni Isabela ang screen ng kanyang telepono, tinatype ang isang mahalagang numero na magbabago sa lahat. Tinitigan ni Isabela ang screen ng kanyang telepono na nagsimula ng mag-ring. Sa kabilang linya, isang tawag lang ang kailangan para mabago ang takbo ng laro. Ngunit bago pa man marinig ang boses mula sa kabilang dulo ng telepono, lumapit na si Vargas ng may marahas na hakbang at galit na tingin. Sino ka sa akala mo para magsumbong kung saan-saan, sabi niya habang nakakuyom ang mga kamao. Hindi umatras si Isabela. Patuloy niyang hawak ang telepono sa harap ng mukha ni Vargas na tila nagbibigay ng senyales na maaaring matapos ang lahat sa loob ng ilang segundo. Huwag mo akong pagbantaan, malakas na sabi ni Vargas. At sa isang mabilis na kilos, itinaas niya ang kanyang kamay patungo kay Isabela. Isang malutong na sampal ang tumama sa pisngi ni Isabela. Agad na kumalat ang init na nagpadyuwang sa kanyang katawan. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat at sakit, hindi lang dahil sa pisikal na sakit, kundi dahil sa kahihiyang ginawa ng isang alagad ng batas. Ngunit, bago pa man makakilos si Isabela, agad na nagpakawala ng isa pang atake si Vargas. Isang malakas na suntok sa sikmura. Napaubo si Isabela at napaluhod, sandaling nawalan siya ng hininga. Napangiwi ang kanyang mukha sa sakit. Ngunit sa halip na sumuko, nagsimulang magbago ang tingin sa kanyang mga mata. Mula sa gulat, ito ay naging matalas at nakapokus. Hindi tumigil si Vargas. Lumapit siya ulit at sumuntok sa dibdib ni Isabela. Tumumba si Isabela sa gilid, natisod sa isang maliit na cone na natira mula sa driving course. Masakit ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang likas na kakayahan sa pagtatanggol sa sarili ay nagsimula ng gumising. Sinalag niya ang kamay ni Vargas nang ito'y muling susuntok. Pagkatapos, sa isang mabilis at sanay na kilos, nagawa ni Isabela na tumayo. Kung gusto mo ng giyera, ipapakita ko sa iyo ang tunay na kahulugan ng giyera, sabi niya ng mahina habang hinihingal pa. Naggalit ang mga ngipin ni Vargas at muling umatake ng isang mababang sipa. Umiwas si Isabela at gumanti ng isang atake sa tagiliran ni Vargas. Tamaan ang suntok at napaatras si Vargas. Sa isang sanay na kilos, inayos ni Isabela ang kanyang hininga at posisyon. Naalala niya ang lahat ng teknik sa self-defense na kanyang pinag-aralan. Bawat atake ni Vargas ay sinalag niya ng may kahinahunan at tamang sukat.
Muling sumubok umatake si Vargas, ngunit sa pagkakataong ito, mas alisto si Isabela. Hinawakan niya ang braso ni Vargas, pinilipit ang pulso nito, at diniinan ang isang pressure point. Napangiwi si Vargas sa sakit. Sa isang ikot, inihagis ni Isabela si Vargas sa isang training mat na nasa sulok ng lugar. Malakas ang pagbagsak ni Vargas. Hirap siyang huminga. Tumayo si Isabela sa harap niya, kalmado pa rin ang mukha, kahit naramdam pa niya ang sakit mula sa mga naunang atake. Ipapakita ko sa iyo kung gaano kalaki ang kapangyarihan mo talaga, malamig niyang sabi, at muling idinikit ang telepono sa kanyang tainga. Ilang segundo pa, malinaw na narinig ang boses mula sa kabilang linya. Yes, Ma'am Director. Ano po iyon? Sumagot si Isabela ng may kalmadong boses ngunit may diin. Sir, kasama ko ang tauhan ninyo na nagngangalang Dalawa Vargas. Napatunayan siyang nagkasala sa hinalang pangingikil sa pagkuha ng lisensya. Hinihiling ko ang tulong ninyo para agad itong aksyonan. Sa likuran niya, ang ilang mga opisyal na kanina pa nanonood ay nagsimulang magkagulo. Hindi nila inaasahan na magtatapos ng ganito ang araw na iyon. Si Vargas naman ay natigilan. Biglang nagbago ang kanyang mukha. Mula sa pagiging mayabang, ito'y naging puno ng hindi paniniwala. Sige po, Ma'am Director. Papunta na ako agad sa lokasyon. Roger that. Ibinaba ni Isabela ang tawag at tinitigan si Vargas ng diretsyo. Akala mo ikaw ang may kapangyarihan dito. Pero hindi mo man lang alam kung sino ang kaharap mo. Pautal-utal si Vargas. Paano? Sino ka? Ako ang bagong regional director na na-assign sa rehiyong ito, malamig na sagot ni Isabela. At alam mo ba? Ang unang hakbang ko bilang pinuno ay ang personal na suriin kung paano maglingkod sa publiko ang aking mga tauhan. At ikaw, labis mong ipinahiya ang ating institusyon. Lalong namutla ang mukha ni Vargas. Nagsimulang mamasa ang kanyang noo sa malamig na pawis. Gusto niyang magsalita, ngunit walang lumalabas sa kanyang bibig. Ilang sandali pa, narinig ang tunog ng mga yabag na papalapit. Isang lalaking nasa katanghalian ang edad na may kumpletong uniforme ang lumitaw sa pasukan. Siya si Police Colonel David Santos, ang Provincial Director. Agad na napunta ang tingin ni Colonel Santos kay Vargas. Hindi mo ba alam kung sino ang kaharap mo, Vargas? Mariin niyang tanong. Sinubukang sumagot ni Vargas. Hindi. Hindi ko po alam, sir. Lumingon si Colonel Santos kay Isabela at magalang na yumuko. Paumanhin po sa ginawa ng aking tauhan, Ma'am Director. Talagang hindi ko po ito inaasahan. Tumango si Isabela. Mula ngayon, bantayan mo ang bawat tauhan mo, Kolonel. Huwag mong hayaang maulit pa ang ganitong insidente. Nanginginig, nanatiling nakatayo si Vargas, walang masabi. Sa paligid, tahimik ang lahat. Ang ibang mga opisyal ay nakatingin lamang sa kanilang kasamahan na dating mayabang, ngayon ay nakatayo ng walang magawa. Ang susunod na hakbang ay nagsimula na. Agad na dumating ang isang team mula sa Integrity Monitoring and Enforcement Group, IMEG, para dalhin si Vargas at imbestigahan. Ang mga ebidensya ay sisimulang kolektahin. At sa unang pagkakataon, ang inhustisyang matagal nang nangyayari sa likod ng mga proseso sa gobyerno ay mabubunyag ng hayagan. At matapos imbestigahan si Vargas ng IMEG sa loob ng ilang araw, unti-unting nabunyag ang mga ebidensya ng kanyang mga paglabag. Ang key footage mula sa DT, ang mga testimonya ng mga dating aplikante ng lisensya, at ang mga peking dokumento sa pananalapi na kanyang ginawa. Lahat ng ito ay naging matibay na ebidensya na hindi na niya maaaring itanggi. Ang summary dismissal proceeding ay isinagawa kinabukasan sa malaking bulwagan ng Quezon Provincial Police Office. Puno ang silid ng mga pulis mula sa iba't ibang unit, mga matataas na opisyal, at ilang mamamahayag na dumalo para i-cover ang kaso. Isang pulis na napatunayang sistematikong nangikil at naglakas loob pang manakit ng kanyang sariling nakatataas na opisyal. Sa gitna ng silid, nakaupo si Vargas na nakayuko. Suot pa rin niya ang kanyang kumpletong uniforme, ngunit ang mga tsapa sa kanyang balikat ay tinanggal na. Mukha siyang balisa. Ang kanyang pisikal at mental na kalagayan ay marupok dahil sa walang tigil na bigat ng kalooban.
Mula sa entablado, binuksan ng presiding officer, isang police brigadier general, ang pagdinig sa pamamagitan ng pagbasa ng agenda. Mga kasama, sabi ng general, ngayong araw, isasagawa natin ang pagdinig upang hatulan ang mga paglabag na ginawa ni Ginoong Vargas sa mga akusasyon ng pangingikil sa proseso ng pagkuha ng lisensya, pag-abuso sa kapangyarihan, at pisikal na pananakit sa kanyang direktang pinuno. Isang mahinang bulungan ang maririnig sa mga dumalo. Marami sa kanila ang hindi makapaniwala na isang bagong regional director ang naging biktima ng isang ordinaryong pulis. Nagpatuloy ang general, para rito, pakikinggan natin ang mga pahayag ng mga saksi, kabilang na ang direktang biktima ng mga paglabag na ito. Pakiusap, Ma'am Director Isabela Reyes, magtungo po kayo sa harapan. Si Isabela, na mula pa sa simula ay naroon bilang pangunahing saksi, ay tumayo mula sa upuan sa harap at naglakad patungo sa podyum ng may tiwalang mga hakbang. Kahit na may pasa pa ang kanyang kaliwang pisngi mula sa sampal ni Vargas, pinanatili niya ang isang kalmado at may kumpiyansang ekspresyon. Tinitigan niya si Vargas na nakayuko pa rin at nagsalita ng may malinaw na boses. Pahintulutan niyo po akong ilahad ang mga katotohanan ng maikli, sir. Pumunta ako sa GFI para kumuha ng lisensya sa motorsiklo alinsunod sa tamang proseso. Subalit, hinarap ako ng aroganting pag-ugali ni Ginoong Vargas mula pa sa simula. Hindi niya ako tinratong profesional, binigyan niya ako ng diskriminasyon sa practical exam, at sinubukan pa niyang manipulahin ang driving course para ako ay bumagsak. Huminto siya sandali at nagpatuloy. Nang magprotesta ako, hindi lang siya naging bastos, kundi humingi rin siya ng illegal na administration fee na nagkakahalagang 5,000 piso. Nang tumanggi ako at nagbantang isusuplong siya, sinampal niya ako sa mukha. At nang subukan kong ipatupad ang batas, lalo pa niya akong sinaktan. Tinitigan ni Isabela si Vargas ng diretsyo. Hindi ko ito ikinukwento bilang paghihiganti, ngunit narito ako para idiin na sinuman, kabilang ang isang pulis, ay hindi dapat makaramdam na sila ay mas mataas sa batas. Walang lugar para sa pangingikil, pananakot, o karahasan sa ating institusyon. Sandaling natahimik ang silid. Lahat ng mata ay nakatuon kay Vargas na lalo pang yumuko. Sinabi ng general, ang IMEG ay nakakolekta ng sapat na ebidensya, kabilang ang key footage, medical report ng biktima, at mga pahayag mula sa mga kasamahan ng akusado. Ginoong Vargas, mayroon ka bang pagtatanggol? Tumayo si Vargas, nanginginig ang katawan, paos at putol-putol ang boses. Ako. Humihingi po ako ng tawad, sir. Hindi ko po alam na siya pala ang regional director. Nagkamali po ako. Kasalanan ko po. Tumango ang general at pinukpok ang gavel. Kung gayon, magpapatuloy na tayo sa paghatol. Ilang oras pa, binasa ang opisyal na desisyon. Batay sa mga katotohanang inilahad, idinedeklara ng hukumang ito na si Ginoong Vargas ay napatunayang nagkasala sa paglabag sa Code of Ethics ng propesyon. Ang parusang ipapataw ay dismissal from service o pagkatanggal sa serbisyo ng walang karangalan. 3 beses pinukpok ang gavel sa mesa, isinasara ang isang madilim na kabanata sa hanay ng kapulisan. Hindi napigilan ni Vargas ang kanyang mga luha. Tumayo siya at dahan-dahang umatras mula sa entablado, iniiwan ang kanyang uniforme, posisyon at kinabukasan bilang isang pulis. Samantala, nanatiling nakatayo si Isabela. Alam niyang ito ay simula pa lamang. Marami pa siyang kailangang gawin bilang regional director. Ngunit sa araw na ito, napatunayan niya na ang integridad at katapangan ay maaaring magbago ng direksyon ng isang institusyon tungo sa mas mabuti. Matapos ang desisyon ng pagpapatalsik kay Vargas, agad na gumawa ng mga susunod na hakbang ang institusyon ng kapulisan. Bagamat mabigat na ang parusang administratibo, sinabi ng IMEG na ang kaso ay hindi lamang tungkol sa paglabag sa Code of Ethics, kundi mayroon ding mga elementong kriminal dahil sa pangingikil, pag-abuso sa kapangyarihan, at pisikal na pananakit sa isang nakatataas na opisyal. Ilang araw matapos ang pagdinig, nagsagawa ng karagdagang investigasyon ang mga tauhan ng IMEG kay Vargas sa interrogation room ng provincial headquarters. Doon, mag-isa siyang nakaupo sa isang maliit na silid na may maliwanag na ilaw. Madilim ang kanyang mukha, nanghihina ang katawan, at namumugto ang mga mata dahil sa kakulangan sa tulog at walang tigil na pag-aalala.
Sa kabilang panig ng mesa, dalawang senior na investigador ang nakaupo na may kumpletong mga dokumento sa kanilang harapan. Mga ulat, kopya ng TV footage, testimonya ng biktima at mga saksi, at ang mga peking financial records na ginawa ni Vargas sa loob ng maraming taon. Sinimula ni Police Major Leo Cruz ang pag-uusap ng may seryosong boses. Ginoong Vargas, naiintindihan mo ba ang lahat ng akusasyon laban sa iyo? Yumuko si Vargas, garalgal ang boses. Opo, naiintindihan ko po. Nagpatuloy si Major Cruz. At inaamin mo ba ang iyong mga ginawa, ang pangingikil sa proseso ng pagkuha ng lisensya, pag-abuso sa posisyon, at pananakit kay Regional Director Isabela Reyes? Sandaling natahimik si Vargas. Tila may bumara sa kanyang lalamunan. Gusto niyang ipagtanggol ang sarili, ngunit alam niyang wala na siyang kawala. Inaamin ko po ang lahat, mahina niyang sagot. Sumunod na nagsalita ang isa pang investigador, si Police Captain Ana Garcia. Sa loob ng mga taong ito, gaano kalaking pera ang natanggap mo mula sa mga aplikante ng lisensya sa iligal na paraan? Humingan ang malalim si Vargas. Mga 3 hanggang 5,000 po bawat tao. Depende po sa hihingin ko noon. May isinulat si Captain Garcia sa kanyang notebook. Ibig sabihin, sa loob ng ilang taon, nakabuo ka ng isang sistematikong iligal na gawain. Dahan-dahang tumango si Vargas. Opo, ginagawa ko na po yan 3 taon na. Sa simula, tulong-tulong lang para mapabilis ang pagpasa. Pero kalaunan, naging ugali na. Tinitigan siya ni Major Cruz ng malamig. At itinuturing mong normal yan na isang pulis ang nagiging mafia ng lisensya. Hindi sumagot si Vargas. Lalo pa siyang yumuko. Maya-maya, bumukas ang pinto ng interrogation room. Pumasok si Colonel Santos na personal na dumating para subaybayan ang paglutas ng kaso. Umupo siya sa dulo ng mesa at tinitigan si Vargas na may halong pagkadismaya at galit. Alam mo, Vargas, ikaw ang masamang halimbawa kung paano sinisira ng isang tiwaling opisyal ang imahe ng ating institusyon, mariing sabi ni Colonel Santos. Umiling si Vargas. Ako. Nagsisisi po talaga ako, sir. Pinalo ni Colonel Santos ang mesa ng marahan. Hindi sapat ang pagsisisi mo. Ito ay tungkol sa integridad. Kailangang magtiwala ang mga ordinaryong mamamayan sa atin bilang kanilang tagapagtanggol. Pero ikaw, naging maninila ka pa. Walang sagot mula kay Vargas. Tanging mga luha na lang ang nagsimulang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ilang oras pa, natapos ang interogasyon. Napagpasyahan ng IMEG na si Vargas ay napatunayang nagkasala sa mga batas kriminal at isasampa ang kaso sa piskalya para sa kaukulang pag-uusig. Bukod sa tiyak na pagkakakulong, ang pangalan ni Vargas ay tatanggalin din sa listahan ng mga dating pulis na may karapatan sa pensyon. Nang hapong iyon, dinala si Vargas patungo sa selda ng regional headquarters, nakaposas ang mga kamay at nakayuko. Ang tunog ng kanyang mga hakbang ay mahina sa malamig na sahig. Mula sa malayo, isang matagal ng pulis na nakakakilala sa kanya ang umiling na lang. Dati, kilala ka bilang isang huwarang pulis, malungkot niyang bulong. Hindi sumagot si Vargas. Nilunok na lang niya ang kanyang laway, sinusubukang tiisin ang kahihiyang nararamdaman. Kinabukasan, kumalat sa media at social media ang balita tungkol sa pagpapatalsik at pagkakakulong kay Vargas. Nagsimulang magbigay ng positibong reaksyon ang publiko sa matapang na hakbang ni Direktor Isabela. Marami sa kanila ang nagsimulang maniwala na may pag-asa pa para sa reforma sa kapulisan. At para kay Isabela, ito ang simula ng tunay na pagbabago. Hindi lang siya naglinis ng isang tiwaling opisyal, kundi binuksan din niya ang mga mata ng publiko na ang reforma sa loob ng kapulisan ay hindi lang salita, kundi maaaring maging katotohanan kung may determinasyon at tapang na labanan ang kabulukan. Ilang linggo na ang lumipas mula nang matanggal sa serbisyo at makulong si Vargas dahil sa kaso ng pangingikil at pananakit. Ang balita tungkol dito ay naging malawakang usap-usapan. Ngunit ang mas nakakagulat sa lahat ay ang pagkakakilanlan ng nagsiwalat nito, ang bagong regional director, si Isabela Reyes. Mula sa araw na iyon, sinimula ni Isabela na ayusin ang imahe ng kapulisan sa kanyang nasasakupan. Hindi lang siya nakatuon sa pagpaparusa sa mga tiwali,
kundi personal din siyang bumaba sa komunidad upang tiyakin na ang serbisyo sa publiko ay mabilis, malinis at propesyonal. Isang umaga, maagang nasa opisina na ng provincial headquarters si Isabela. Suot ang kanyang kumpletong uniforme at may ekspresyong seryoso, ngunit pala kaibigan, pinangunahan niya ang morning formation. Ngayong araw, susuriin natin ang serbisyo publiko sa lahat ng antas, sabi ni Isabela. Gusto kong lahat ng proseso, tulad ng pagkuha ng lisensya, police clearance, o pag-uulat ng nawawalang gamit, ay dapat na naaayon sa tamang F. Walang puwang para sa pangingikil o aroganteng pag-ugali. Nakikinig ng mabuti ang mga pulis. Isang batang opisyal ang nagtaas ng kamay. Pahintulot po, Ma'am Director. Maaari po ba kaming magsagawa ng direktang sosyalisasyon sa komunidad? Umiti si Isabela. Iyan mismo ang inaasahan ko. Kailangan nating ibalik ang tiwala ng mamamayan. Ang pulis ay dapat maging kaibigan ng komunidad, hindi banta. Matapos ang formation, personal na bumisita si Isabela sa ilang mga police station sa ilalim ng kanyang pamumuno. Sa isang maliit na istasyon sa gilid ng lungsod, pumasok siya ng walang abiso at dumiretso sa public service desk. Tiningnan niya ang paligid. Lahat ng opisyal ay abala sa paglilingkod sa mga tao ng maayos. Walang sigawan, walang masamang tingin, at higit sa lahat, walang humihingi ng dagdag na bayad. Isang ginang ang nag-aayos ng police clearance para sa kanyang anak. Lumapit si Isabela. Ginang, kumusta po ang serbisyo? Maayos po ba? Malumanay niyang tanong. Pumiti ang ginang. Salamat sa Diyos, Ma'am. Mabilis, magalang, at walang anumang hininging dagdag na bayad. Iba sa dati na kapag nag-aasikaso ka, laging may hinihingi. Tinanggap ni Isabela ang sagot na iyon nang may mainit na ngiti. Salamat po. Ibig sabihin, nagagampanan namin ang tama ang aming tungkulin. Nang hapon na iyon, sa isang pulong kasama si Colonel Santos, tinalakay ni Isabela ang mga plano para sa pangmatagalang pagpapabuti ng serbisyo. Ang pagbabagong ito ay hindi madalian, sabi ni Isabela. Ngunit ang unang hakbang ay nagawa na natin. Patuloy nating susubaybayan ang serbisyo sa bawat istasyon at magkakaroon tayo ng online complaint system para sa mga mamamayang nakararanas ng pang-aabuso. Sumang-ayon si Colonel Santos. Lubos ko pong sinusuportahan kayo, Ma'am Direktor. Ito ang tunay na reformang matagal na nating kailangan. At lahat ng ito ay nagsimula sa katapangan ninyong harapin si Vargas. Kung hindi dahil doon, marahil marami sa amin ang nag-aalinlangan pa ring magbago. Bahagyang umiti si Isabela. Ang pagbabago ay hindi nagmumula sa isang tao lamang, kundi sa sama-samang pangako na pangalagaan ang integridad ng ating institusyon. Naniniwala ako na kung magtatrabaho tayo ng tama, mamahalin muli ng mga mamamayan ang pulisya bilang kanilang tagapagtanggol at tagapaglingkod. Ilang buwan pa, nagsimulang makita ang resulta ng kanilang pagsisikap. Ang survey sa kasiyahan ng publiko sa pagganap ng pulisya sa rehiyon ay tumaas ng malaki. Wala nang mga reklamo ng pangingikil, bumaba ang bilang ng mga sumbong, at ang imahe ng pulisya ay nagsimulang muling pagkatiwalaan ng mga tao. Ang mga mamamayan ay nagsimulang ipagmalaki na mayroon silang isang regional director tulad ni Isabela. Isang babaeng hindi lang malakas sa pisikal, kundi matatag din sa moralidad. Hindi lang niya nilabanan ang korupsyon, kundi pinatunayan din niya na ang katarungan ay maaaring manaig kahit na kailangang isakripisyo ang sariling kapakanan. At mula sa likod ng rehas, si Vargas ay nakatulala na lamang. Ang kanyang mabuting pangalan ay nawala, ang kanyang kinabukasan ay madilim, at ang kanyang dignidad ay durog na. Sa huli, natanto niya ang isang bagay, ang tunay na